Samantala, paghahanda para sa nalalapit na November 30 rally at traslasyon sa susunod na taon, ating pag-uusapan kasama si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Major Philip, magandang tanghali po. Yes, Sir Dave, Ma'am Nicolette, isang mapagpalat kalmadong tanghali po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatugaygay at nanonood sa inyong programa. Sir, ano po ang initial assessment ng NPD sa bilang ng mga grupong lalahok at inaasahang dami ng mga dadalo sa November 30 rally? Yes, marami po tayong inaasahang mga grupo na dadalo po dito sa malakihan nating pagpupulong dito pong November 30. Sunday po ito. Itong mga grupo po ng mga labor group, itong youth organization, civil society group, at saka yung other cost-oriented group po, yung mga inaasahan natin pupunta po dito sa Luzon ng Maynila. Sir, ilang pulis at mga specialized units, ilan po o ano yung mga ito ang ide-deploy ng MPD para sa seguridad at crowd management sa araw mismo ng rally? Yes, Ma'am Nicolette, meron tayong mga security na dadalhin po natin dito sa Maynila, mga mahigit kumulang po, mga 12,000 po ito para po bantayan po yung katahimikan, katatagan at kaayusan po ng Luzon ng Maynila. Kasama po natin dyan yung mga police coming from other neighboring provinces katulad po ng Region 2, Region 3, Region 4, and Region 5 at yung mga district po dito po ng NCRPO. Sir, ano po yung mga lugar sa Maynila na itinuturing ninyong critical o high risk para sa posibleng traffic congestion, commotion o security breach? Marami po tayong binabantayan dito, sir, na lugar dito sa Maynila. Ito na nga po, isa dito po yung ating sa CRP Mindiola. Paikot po dyan sa May Malacanang. Ganun din po yung iba pa nating lugar dito, US Embassy at marami pa pong lugar. Sir, may inilatag po ba kayong specific na rerouting scheme or road closure advisories para sa publiko? At kailan po ito ilalabas? Dito lang po natin yung kanila pong final info at traffic advisory. At alam naman po natin, pag nagkaroon po tayo sa pagsasara ng mga kalsada dito po sa Luzon ng Manila, ay marami po talaga ma-apekto ang mga kababayan natin. Kaya pinafinalize po natin yan, pinag-aaralan sa IGE. At lalabas po agad natin yan pag meron na pong naibigay sa atin ng Manila Traffic Enforcement Unit. Sir, ano po yung protocol na ipapatupad o ipapatupad ng MPD kung magkaroon ng biglaang tensyon o aggression sa pagitan ng mga nagpro-protesta at law enforcement units? Yes, sir, Dave, pinakamataas po na unjust ng pagtitindi o yung maximum tolerance. Pero gusto po natin paalala sa ating mga kababayan na meron po itong limitasyon. Kung makakita na po tayo ng hayagang pananakit, paninira at paglabag sa batas, wala po tayong magagawa kung hindi ipatupad po natin ang batas. Major Philip, kamusta po ba ang koordinasyon ng MPD sa mga organizers po ng rally? No? Ano yung napag-usapan, kaugnay ng assembly areas, mga ruta at dispersal plan? Ngayon po, tuloy-tuloy pong bukas po yung ating pamunuan dyan na magkaroon po tayo ng dialogo at makausap natin yung ating mga organizer nito para maayos po natin yung lugar po kung saan po sila magkakaroon po na mga ikot para mailan nilang mga pero patuloy po natin pinapalayan ay lagi po may kaakibat na Major, hingi na rin po kami ng update sa paghahanda ninyo sa Maynila ngayong nalalapit na yung Kapaskuhan at Bagong Taon. Yes, sir Dave, meron naman tayong security coverage dyan na dati ito, holiday season, yung binabanggit nating Berman, kung saan mas dinadagdagan natin ng police natin o yung ating police visibility. Pati yung mga admin personnel natin na nandito ngayon sa mga opisina, nilalabas din natin ito para magamit natin sa pagpapaangat ng antas ng presensya ng ating mga kapulisan. Meron din tayo dito yung tinatawag natin na DRSSF o yung District Reserve Support kung saan yung mga galing pa sa ibang mga station at saka iba pang mga unit dito. Ganun din po ang ginagawa natin. Inilalabas din po natin to para makatulong dito sa tinatawag nating police visibility dito po sa lungsod ng Maynila.
Sir, mensahe o paalala nyo na lamang po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga dadalo sa rally ngayong darating na linggo. Maraming salamat po sa panawagan po natin sa ating mga kababayan. At syempre po, yung ating mga magulang din po, baka yung inyong mga anak, bantayan po natin, nakikiusap po tayo dito po sa mga kabataan na yung mga minor po, na wag na po sumama dito. Mataas po ang pagrespeto natin sa karapatan ng bawat isa, pero nakikiusap po tayo sa kanila na maging maayos, kalmado at payapa lamang po. At ito po ay ginagarantiyan natin na maibigay nila yung kanilang mga saloobin na maayos po ng pamamaraan. Ang pulis nyo po ay nandyan para bantayan lang po yung kaayusan, katatagan ng ating lugar dito po sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District.